There's a reason kung bakit isa to sa best movie trilogy of all time. Medyo mapula lang yung isang mata ko today dahil nga sa allergy pero let's go! Kung gusto mong ganahan tumakbo, then panoorin mo to kasi may inspire ka kay Thomas eh. Pag-usapan nga natin ang The Maze Runner trilogy, nakaka-rewatch ko lang and sobrang ganda pa rin niya hanggang ngayon. Kawawa si Thomas dito kung iisipin eh kasi pagkagising pa lang niya sa Glade, hindi na siya nakapagpahinga eh. Kung iinom ka ng alak every time natatakbo si Thomas, tako! Baka mas lasing ka pa kay Stella Sal eh. Siguro sa Planet of the Apes trilogy, ito na siguro yung recent trilogy na walang tapon. Lahat maganda. Alam mo yung kabayong lahat maganda yung drawing? Parang ganun eh. Pangit lang dito si Teresa. Napakapangit ng ugali. Para wala nang magkasakit. Para wala nang masaktan. Tapos si Minho, nakatulala. Ano yun? Jokes aside, medyo gets ko din naman yung pinagagalingan ng karakter niya eh. Pero deserve pa rin naman yung nangyari sa kanya. Kasi kung mas pipiliin mo yung mga taong hindi mo kilala kaysa sa mga taong niligtas ka, pinrotektahan ka, then I'll judge the hell out of you. One of the main reasons kung bakit ko ito nagustuhan, kasi you could actually feel na it's a trilogy. Kumbaga, nagko-connect-connect na talaga yung tatlong movies na in some way it gets better nga in every film, na literal na sinusundan nga lang nila, and you could say pa nga na medyo nahihigitan nga nila in some ways. Nag-start sila with the maze, with the mystery, kung ano nga ba to, tapos doon nga sa desierto kung saan nga sila tatakas, tapos doon sa dulo, ito na yung paghihigante nila para lumaban nga doon sa mga nagdala nga sa kanila doon sa may maze. Diba? Ang ganda ng ikot ng tatlong movie na sabi nga nila, it all interconnects and wala yung feeling na mapapasabi ka ng, ha? Bakit nangyari yun? In every film, yung stakes, goals, and intensity nga ng mga pangyayari, pataas ng pataas, and ang gaganda pa ng mga cliffhanger nila sa bawat ending nga ng bawat films, nagugustuhin mo talaga mapanood agad yung next na movie eh. Most movie trilogies kasi kung mapapansin mo, papangit ng papangit, tapos pa lazy writing na nga lang, pero dito hindi naman, na feeling ko naman pinag-isipan naman talaga nila. Mahalin mo yung mga characters, kakabahan ka doon sa mga takbuhan at pagtakas nila, and gugustuhin mo talaga ma-achieve nila Thomas yung goals nila eh. Tsaka lahat ng hinahanap mo sa isang magandang blockbuster movie, nandito na eh. May love, friendship, survival, betrayal, may mga scenes na kakabahan ka or may iiyak ka, may mga gera, tapos may mga zombies pa o diba? Sobrang kudos talaga sa writers nila and honestly kasi, hindi ko pa nababasa yung librong pinagbasehan nila eh. So I'm not sure if may kaibahan ba or something. Alin ba yung mas better, yung libro ba or yung movie? Pero kung usapang movie, napakaganda rin naman talaga ng pagkakakwento nila dito na for me, malinis naman din. Setup naman nila na maayos yung part 1, hindi sila nagdadagdag or nagpapalit nga ng villain, and yung main characters, ayun pa rin yung makakasama mo hanggang sa dulo eh. Kumbaga, sila pa nga rin na mas madali nga siyang sundan and mas malinis nga kasi walang unnecessary na dinadagdag and bibihira yun sa mga trilogies eh. The fact na sila nga din yung makakasama nga natin hanggang sa dulo makes everything better kasi nga, nasundan din natin yung growth ng relationships nila sa isa't isa eh. Even yung mga pinagdaanan nga nila sa Glade, tapos sa desierto, na pagdating nga sa dulo, irurot mo talaga silang makasurvive, and sadly nga, hindi nakaligtas si Newt. It's the beauty din ng pagkategi ng isang main character sa isang movie and series eh. Kasi nga, it's realistic and it would make the story better in some ways, kasi nga, nakakapangit yung sobrang plot armor. Ako honestly, naiyak ako ng sobra doon sa scene nila Thomas and Newt and ayun yung nagandahan ako dito eh. Kasi it shows yung brilliant ng writing nila kasi nga, nakakalungkot given na magkasama sila mula sa simula, naging magkaibigan na magkapatid na ganon, tapos ayun sa dulo, hindi rin siya naligtas ni Thomas. By the way, sa usapang villain, technically may dinagdag naman pala talaga silang villain, pero kilala pa din natin with Teresa nga na again, magigets mo kung saan yung pinanggagalingan niya eh. Kasi kung bawat movie, iba-iba yung kalaban nila, hindi magiging ganun kabigat and effective yung mga conflicts. Puro lang with Teresa, I just wish na mas naipakita pa na hindi lang verbal kasi understandable pero I wish mas naipakita pa sa character niya na yung ganong side niya before nga niya binetray sila Thomas. What I love pa pala about these films, ang gaganda ng locations nila. Lalong-lalo na nga yung paggamit nila ng CGI and VFX na nablend naman nila na maayos sa practical sets and totoong locations nila. Ang ganda ng desierto, ng walled city, na alam mo yon, hindi siya awkward tignan na may immerse ka talaga as an audience kasi parang totoong lugar talaga eh. Tignan mo sa mga recent Marvel films, ang lalaki ng budget niyan, pero halatang computer generated lang. And alam mo yon, ang cheap tignan ng mga CGI and VFX nila. So pala, medyo na-awkward na lang talaga ako sa pagkabalik nga ni Gali kasi parang wala naman siyang maayos na payoff sa dulo na nakabalik nga siya, tinulungan nga niya sila Thomas,
Pero, kulang lang para ibalik yung isang character na nategi na. So yun, again, napakaganda pa rin ngayon ng trilogy ng Maze Runner. And actually, may sepangs nga ako doon sa series. Nakapanood ko lang ng Send Help and it's kinda weird to see Dylan O'Brien or si Thomas nga sa isang villain role. So yun, siguro as a whole ng Maze Runner trilogy, ang torta rating ko ay 8 out of 10. Siguro doon sa tatlo, yung weakest one ay yung pinakahuli na doon nga medyo lumaylay na nga yung kwento ng konti. Pero, goods pa rin naman. I just feel na masyado lang minadali na feeling ko pwede pa siyang masundutan ng 1 or 2 movies pa before the final film. Pero ayun, it is what it is. Yun lang. Thank you.